Sa loob ng maraming siglo, ang sangkatauhan ay palaging naaakit sa mga bagay na hindi maipaliwanag, mga misteryo na tila nagmumula sa kabilang mundo. Sa iba't ibang bahagi ng kasaysayan, may mga aklat na sinasabing naglalaman ng mga lihim na kapangyarihan. Hindi lamang simpleng kaalaman ang kanilang tinataglay, kundi mga ritual, simbolo at panalangin na di umano'y kayang magbukas ng pinto patungo sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. Paano kung may isang aklat na kayang magturo sa iyo kung paano makipag-usap sa mga espiritu, o kaya isang manuskritong nagsasabing maaari kang magkaroon ng kapangyarihan, makita ang hinaharap o kontrolin ng panahon, o makahanap ng mga nakatagong kayamanan. Sa buong kasaysayan, maraming tao ang naniniwala na ang mga ganitong aklat ay tunay na umiiral, at ang ilan sa kanila ay patuloy pa ring pinag-aaralan hanggang ngayon. Ang grimoires, mga sinaunang aklat na naglalaman ng mahika, ritual, simbolo at mga panawagan sa mga espiritu. Ang ilan ay sinasabing nagmula pa noong sinaunang panahon, habang ang iba naman ay isinulat ng mga misteryosong mangkukulam, alchemist o scholar na naniniwalang may koneksyon ang tao sa isang mas mataas na dimensyon ng realidad. Buksan natin ang nakatagong baul ng kasaysayan at buklatin ng 10 mga sinaunang aklat na sinasabing naglalaman ng kapangyarihang hindi pangkaraniwan. Ang ilan ay nag-aalok ng kaalaman at karunungan, habang ang iba naman ay sinasabing maaaring magbukas ng pinto sa mga puwersang hindi dapat gambalain. Nagsimula ang lahat sa sinaunang Ehipto at Gresya. Ang Greek Magical Papyri ay koleksyon ng mga mahika, ritual at dasal mula pa noong 2 siglo BC. Hindi ito simpleng libro ng Salamanca, isa itong compilation ng mga ritual na pinagsasama-sama ng iba't ibang mangkukulam at pari noong sinaunang panahon. Sa loob nito, may mga hakbang kung papaano raw tawagin ang mga espiritu, makipag-usap sa Diyos at magkaroon ng supernatural assistant na susunod sa lahat ng utos mo. Isa sa pinakanakakakilabot na bahagi nito ay ang ritual kung saan gumagamit sila ng inosenteng bata bilang kasangkapan para makita ang hinaharap sa apoy ng lampara. Habang nakatitigaw ang bata sa apoy, nagsisimulang lumitaw ang mga imahe ng mga pangyayaring hindi pa nangyayari. Isipin mo iyon, parang sinaunang bersyon ng bulang kristal, pero totoong tao ang ginagamit. May bahagi rin dito na tinatawag na Mithras Liturgy, isang ritual na sinasabing kayang magdala sa kaluluwa ng tao pataas sa 7 antas ng existence para direktang makausap ang isang Diyos. Para sa maraming historiador, ito raw ay kombinasyon ng relihiyon, astrolohiya at itim na mahika. Ngunit para sa mga occultist, isa itong nawawalang susi para sa mas mataas na kamalayan. Kung may libro na parang galing sa isang dark fantasy movie, iyon ay ang The Black Pullet. Lumitaw ito sa France noong 18th century at sinasabing isinulat ng isang sundalo ni Napoleon matapos siyang iligtas ng isang misteryosong salamangkiro sa Ehipto. Bilang kapalit, itinuro sa kanya ang mga lihim ng mahika at paggawa ng makapangyarihang anting-anting. Ang pinakakaiba rito ay ang paniniwala nitong may mga espesyal na simbolo at metal na pwedeng gawing talisman para kontrolin ng swerte, pag-ibig at maging ang isip ng ibang tao. May ritual pa raw para makatawag ng jinn, isang nilalang na gawa sa apoy at usok na popular sa Middle Eastern mythology. Pero ang pinaka-pinag-uusapan sa librong ito ay ang Black Pullet mismo, isang mahiwagang manok na sinasabing kayang maghanap ng nakatagong kayamanan sa ilalim ng lupa. Oo, parang nakakatawang pakinggan, pero noong panahong iyon, maraming treasure hunters at occult groups ang naniniwalang totoo ito. Ang mas nakakatakot, may mga talisman raw dito na kayang makabunyag ng sikreto ng ibang tao at makakita sa likod ng saradong pinto, parang sinaunang surveillance technology pero gawa sa mahika. Kapag usapang itim na mahika, halos imposibleng hindi mabanggit ang Key of Solomon. Isa ito sa pinakakilala na grimoire sa kasaysayan at iniuugnay kay Haring Solomon ng Biblia. Pinaniniwala ang may kakayahang kontrolin ng mga demonyo. Bagamat sinasabing isinulat ito noong medieval era, marami ang naniniwalang mas matanda pa ang pinagmulan ng mga ritual nito. Ang librong ito ay parang manual para sa supernaturals. May mga hakbang kung paano maging invisible, paano pigilan ang mga ngaso na makahuli ng hayop, at paano malaman kung sino ang magnanakaw.
Pero higit pa roon, puno ito ng komplikadong simbolo, bilog at ritual para raw makontrol ang iba't ibang espiritu. Sa loob ng maraming siglo, kinatatakutan ito ng simbahan dahil pinaniniwala ang ginagamit ito sa mga summoning rituals. May mga kwento pa na ang ilang nagbasa nito ay nakaranas ng kakaibang bangungot, paranoia at pakiramdam na parang may presensyang nakamasid sa kanila. Hanggang ngayon, marami pa ring kolektor at occult practitioners ang naghahanap ng orihinal na kopya nito dahil ayon sa alamat, ang tamang bersyon ng libro ay hindi lamang basta libro, isa raw itong susi sa mas madilim na mundo. Tutungo naman tayo sa nagyayelong Iceland. Ang Galdra Book ay isang koleksyon ng 47 salamangka at magical staves o tungkod mula noong 16th century. Sa unang tingin, parang walang panganib na taglay, pero ayon sa paniniwala noong sinaunang panahon sa Nordic culture, ang mga simbolong ito ay may tunay na kapangyarihan kung isusulat sa tamang paraan. May mga simbolo para sa proteksyon, pampatulog at pangontra sa sakit. Pero may ilan ding sobrang kakaiba. Isa sa pinakasikat ay ang Fire Runes, isang sumpa na sinasabing magbibigay ng walang tigil na utot sa kalaban mo. Alam kong nakakatawang pakinggan ngayon, pero noong unang panahon ay seryoso nila itong pinaniniwalaan. Pero hindi lahat ng mahika dito ay biro. May mga simbolo ring ginagamit para magkasakit ang tao, mawalan ng ganang kumain, o mamatay ang alagang hayop ng kalaban tulad ng kabayo at baka. Ipinapakita lang ito na kahit sa malamig at liblib na Iceland, malalim din ang paniniwala ng tao noon sa kapangyarihan ng mahika. Hindi lahat ng librong nasa listahang ito ay puro kadiliman. Ang Arbatel de Magia Veterum ay kakaiba dahil mas nakatuon ito sa spiritual enlightenment kaysa paninira. Isinulat ito noong late 15th century at parang kombinasyon ng gabay sa pagpapaunlad ng sarili at isang mystical handbook. Ayon sa libro, ang tunay na mahika ay hindi ginagamit para manakit, kundi para magkaroon ng karunungan, disiplina at koneksyon sa pinakamataas na nilalang. Tinatalakay rito ang 7 makapangyarihang espiritong namamahala raw sa iba't ibang bahagi ng sansinukob. May isang nilalang rito na tinatawag na Aratron na sinasabing kayang baguhin ang estado ng tao at magbigay ng supernatural na kakayahan. Ang mas nakakatakot dito ay sinasabi rin sa libro na hindi lahat ay maaaring gumamit ng mahika. Kailangan raw ay nakatakda kang gumamit nito. Parang ipinapahiwatig ng libro na may mga taong natural na konektado sa supernatural at may mga tao rin na hindi kailanman magkakaroon ng access dito kahit anong gawin nila. Ito na marahil ang isa sa pinakamaladimunyong aklat sa listahan. Ang Pseudo-Monarchia Daemonum ay isinulat ni John Weyer noong ika-16 na siglo at naglalaman ng listahan ng 69 na demonyo kasama ang kanilang ranggo, kakayahan at paraan ng pagtawag sa kanila. Parang encyclopedia ng impyerno ang librong ito. May mga demonyong kayang isiwalat ang hinaharap, may kayang maghanap ng nawawalang kayamanan at may kayang manipulahin ang emosyon ng tao. Ang isa sa pinaka nakakatakot rito ay si Sax, isang demonyo na sinasabing kayang kontrolin ang paningin at pandinig ng tao. Samantalang si Ilugos naman ay kayang hulaan ang kinabukasan ng mga digmaan. Pero kahit isinulat ni Weyer ang librong ito, binalaan niya ang mga tao na huwag itong gamitin dahil para sa kanya, ang pakikipaglaro sa mga entidad na ito ay suklulang katangahan. Nakakatakot isipin na may mga taong umupo noon at isinulat ng detalyado ang hierarchy ng mga demonyo na parang tunay silang gobyerno sa ilalim ng mundo. Ang Sworn Book of Honorius ay isa sa pinaka-controversial na grimoire sa Europe. Sinasabing gawa ito ng misteryosong si Honorius na taga Thebes ng Gresya, isang tao na sinasabing hindi totoong umiiral. Ang libro ay naglalaman ng mga teksto na taliwas sa paniniwala ng simbahan. Sinasabi nitong ang simbahan raw mismo ang naging instrumento ng demonyo para pigilan ng tao sa paggamit ng tunay na mahika. Pero ang mas nakakatakot ay ang mga kapangyarihan na ipinapangako nito. Ayon sa libro, kaya raw ng tagapagsagawa na magdala ng sakit, magdulot ng kaguluhan, at makakita ng pangitain tungkol sa purgatorio. At kahit malaman ang eksaktong oras ng sarili niyang kamatayan, may mga ritual dito para raw makontrol ang mga anghel at espiritu. At ayon sa alamat, 3 kopya lang ng libro ang dapat na umiral sa isang panahon.
Parang may sariling batas ang librong ito at kapag nilabag mo iyon ay maaaring ikaw mismo ang maging kapalit. Ang pinakamakapangyarihan at pinakamisteryosong aklat sa listahang ito ay ang The Book of Abramelin the Mage. Para sa maraming okultista o mga taong nag-aaral ng mahika, mystical symbol o supernatural, ito ang pinakasagradong aklat ng mahika. Isinulat ito noong 15th century ni Abraham von Worms matapos doon niyang makilala ang isang misteryosong salamangkiro na si Abramelin sa Ehipto. Bilang kapalit ng pera at debosyon, ibinigay raw sa kanya ang lihim ng ultimate magical operation. Pero hindi biro ang ritual na ito. Kailangan ng halos 18 buwan ng tuloy-tuloy na panalangin, paglilinis ng espiritu at pag-iisa. Walang gambala, walang kasalanan at walang paglabag. Kapag nagkamali ka raw ng proseso, maaari mo itong ikabaliw o may mas masahol pang mangyayari. Ngunit kung malampasan mo ang lahat ng hamon na ito, ang kapalit ay makikipag-ugnayan sa iyo ang Holy Guardian Angel. Kapag nangyari raw iyon, magkakaroon ka ng kakayahang makita ang hinaharap, kontrolin ang panahon, malaman ang lahat ng lihim, kumausap sa espiritu at magbukas ng anumang nakakandado. Parang imposible kung iisipin, pero ang dahilan kung bakit naging sikat ang librong ito ay dahil maraming kilalang okultista ang naniniwalang tunay ang kapangyarihan nito. Isa na rito ay si Aleister Crowley na nagsasabing nakaranas siya ng supernatural na pangyayari matapos niyang subukan ang ritual ng Abramelin. Ang mas nakakakilabot pa rito ay ang magic squares ng libro, mga salita at letra na nakaayos na parang puzzle. Ayon sa aklat, bawat square ay may sariling kapangyarihan, may para sa digmaan, may para sa kaalaman, at may para sa pagkasira ng tao. Hanggang ngayon marami pa rin ang naniniwala na ito ang pinakamapanganib na grimoire na naisulat. Marahil ang tunay na kapangyarihan ng mga sinaunang aklat na ito ay hindi ang literal na mahika. Maaaring ang tunay nilang kapangyarihan ay ang kakayahan nilang pukawin ang imahinasyon ng tao. Dahil sa tuwing binubuksan natin ang mga pahina ng kasaysayan, natutuklasan natin na ang mundo ay mas misteryoso pa kaysa sa inaakala natin. Maaaring nag-iwan ito ng nakakaintrigang tanong na paano kung ang mga librong ito ay hindi gawa-gawa lamang? Paano kung sa loob ng daan-daang taon may mga taong tahimik na sinusubukan ang mga ritual na ito at hindi lang natin alam kung may mga nagtagumpay na? Dahil sa dulo ng lahat, isang bagay ang malinaw. Hindi kailanman nawala sa tao ang pagnanais na magkaroon ng kapangyarihang higit sa normal. At minsan ang pinakamapanganib na bagay sa mundo ay hindi espada, baril o anumang malalakas na armas sa pakikipaglaban, kundi ang magkaroon ng kaalaman na hindi dapat nabubuksan ng ordinaryong tao na may limitadong kaisipan. Tandaan, higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa sa pilak ang magkaroon ng pangunawa. Hanggang sa muli at maraming salamat sa pagsubaybay.